mga paps, Toyota Innova 2.8. Maglilinis ulit tayo ng EGR tsaka intake manifold. Yan, pinapakinggan natin yung under ng makina kung talagang napakatahimik. Okay, ito nga paps, napakatahimik ng makina ni boss, kasi alaga sa chain oil. Tapos syempre yung yung diesel ni boss talagang shell ang niya talaga langis. Ayan. Every 5,000 o wala bang 5,000 nagpapalit siya ng langis. Kaya sa 120k mileage, titignan natin kung madumi na ba talaga yung ating EGR tsaka intake manifold. Ayun. Kasama ko lang si Boss. Ito, kasama natin si Boss Louie. Yan, pumasyal dito sa Taytay Rizal. Okay, susubukan namin na linisin niya yung EGR dahil ito alagang-alaga ni Boss to. Ayun, thank you. Yan, yung Honda. Siyempre, si Bossing. Okay, ito na nga po yung ating pinaka throttle body ng 2.8 na Innova. Okay, yun nga mga paps, pag-alaga natin sa chain cell talaga yung ating sasakyan tsaka sa fuel, ganon, maganda, malinis. Ayun ang kagandahan, yung ating EGR valve tsaka intake manifold is hindi rin ganon kadumi. May carbon na saktong-sakto lang na lilinisin natin, gaya nito. Ayan, kinukuskus na ni partner para ayan, basta yung lang yung maaabot lang, tapos huwag mo na masyadong puwersahin yung loob kasi may degreaser naman tayo dyan na panlinis mamaya. Pati nga sige. Tapos yung ating EGR cooler, ayan, basta yung sa labas lang, mapadaanan mo lang, okay na yun. May pantunaw tayo mamaya dyan, yung ating degreaser na chemical. Okay mga paps, balikan muna namin kayo, talagang tanggalin muna namin yung pinaka intake manifold. Ayun, maraming salamat po sa nagwa-watch ang video natin tsaka nagsusubscribe. Okay mga paps, ito na nga yung ating intake manifold. Ayan, talagang makarbon na rin, kaya talagang magandang linisan ng ating EGR valve tsaka intake manifold. 100k mileage ito. Ayan, kapal na ng na ito, yung carbon, iyon, Pasakan na pre. Mga paps, talagang etong sasakyan ni boss is malakas pa naman hatak, pero kailangan natin talagang tanggalin itong mga carbon yan para din na sa ating maintenance ng sasakyan, para hindi umabot sa low power. Ayan, low power o kaya lumakas sa ating fuel vibration ng makina. Isa rin yan mga paps. Okay, yan na nga mga paps yung ating cooler. Ayun. Okay mga paps, lilinisin ko naman ngayon yung pinaka ating combustion chamber, yung kinakabitan ng intake manifold. Okay mga paps, nilinisan na natin ng diesel o kerosene. Gagamitan naman natin siya degreaser. Ito mga paps yung ginagamit namin na pampaputi ng ating parts. Gaya nito.
Talagang uulit-ulitin natin to para matanggal talaga yung mga carbon, no? Okay mga paps, ito nga, no, nililinis natin yung sa 120k mileage sa tinakbo. Okay. Ayun, kailangan natin talagang sikwatin yung pinakabutas para makuha natin itong mga carbon na to. Yun, oh. Oh, yun, dami talaga. Tapos yun nga mga paps, mga senyalis na talagang kailangan mo. Okay, yun nga mga paps, salinis na natin. Okay, yung nakasalpak na yung ating intake manifold mga paps. Yung yun. Okay, okay, yan nga mga paps, binalik na namin yung coolant ni boss, no? Tapos pinay-start namin. Mamaya iskanin natin para may makita tayong fault, no? Okay mga paps, ito yan doon, pagkatapos natin linisin ng EGR, saksakan natin ngayon ng ating OBD para talagang walang fault. Yan. Saan ba tayo? Okay. Yun. I-on lang natin yung ating engine. Ayun paps, punta tayo sa trouble codes natin. Ayun, wala namang fault, no? Okay, wala naman tayong fault mga paps. Ayan. Okay. Natin, yes. Okay, yun, labad nga kami na naman ng ano oras na? 6:30. Yan, natapos namin yung EGR cleaning kay Boss Louie. Na pinasyalan tayo galing San Mateo. Pagod si Tropa. Happy birthday. Inumin mo na yung coolant dyan sa likod mo. Yun. Thank you. Okay, may dalawa pa tayong gawa dito. Bukas na yan, bukas na. Gabi na eh. Okay, thank you. Ayun. Ako din sa inyong dalawa. Ayun, thank you kay Boss Thank you very Louie. much. Hindi, baka yung kasama ko. Ayun, Kasama ko kanina. Opo. Ayun. Dito lang, pasyalin mo lang dito sa atin. Online na ito. Okay, mas mura yun. Yun yung 3.5 lang. Alright. Oo. Mas Dali mura ko yun. dito. Oo. Yan lang siya sa binangonan. Okay. Sa Pantok. Oo, ayun.